Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay sa aming programang ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yes, tayo po yung nagbabalik sa ating pong EGMI Radio Station. Ngayon nga po patuloy na kami po ay nagpapauna pong pagpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay at nagbibigay po ng panahon, oras at sa pagtinig at pagtuwa po ninyo ng mga awitin na inyo pong inaawit sa mga simbahan po. No? At maraming po salamat sa mga nagsusupport po sa amin, mga subscriber po namin na nasa, for the update naman po ay nasa 42,000 plus na po tayo ngayon. Yes, tayo po ay patuloy na nadadagdagan po ang ating pong mga subscriber. Yan po ay dahil po sa inyo po, sa mga pag-share nyo at inyo pong pagbibigay sa amin ng pagpapalakas ng loob na patuloy na ginagamit namin itong istasyon nito, ang EGMI station, upang ibahatid sa inyo yung mga dapat nating mga pag-usapan, yung mga topic na dapat nating maunawaan at malaman sa loob at labas ng simbahan. At kami naman po ay handa naman po lagi na magbigay o mag-share ng mga bagay o mga topic na ating pong dapat pag-usapan. At nakaka-bless po mga kaproks, mga kasis, sapagkat alam niyo po, sa lagi po nating ngayong buwan na to ay July na nga po, at sa dumadaan na buwan ay nagkakaroon po tayo ng tayo po ay nadadagdagan at marami po tayong mga nagiging kaibigan, marami din po tayong mga nakakausap na mga about nga po sa mga topic at maging sa mga awitin po na amin pong ipinopost ngayon sa mga sumusunod pang araw ay talaga pong pinapanood at pinakikinggan ng ating pong mga manonood. At meron nga pong isa doon na nagsabi nga po yung pong music, world music, yun po yung last, ito po yung huli namin ginagawa ngayon, yung po yung mga awitin ng mga English. So praise God sapagkat marami po ang nagko-collect yan, kumukuha na awitin. Bakit ko po nalaman? Kasi po meron po tayo sa mga platform na kinokopya po nila yung mga awitin at saka yung lyrics. Nandiyan na po yan. I-type nyo lang po yung title at saka kung sino kumanta, ay lalabas na po yan sa platform ng gitara, sa guitar. Yan. So, tayo po ay talagang nakaka-amaze yung pong ginagawa ng ating Panginoon sapagkat tayo naman po rito ay wala pong tayong hinihingi na kapalit. Kundi ito ay binibigay natin para sa kapurihan ng Diyos. Yan. At shoutout ko muna ho, bago tayo mag-start. Shoutout ko muna ang aking pong apo na si Rio Bennett Sayon. Yes, yun na. At siya po ay nasa 8 months na. Ang bilis. Ay, lolo-lolo na. So at maging sa mga pamangkin ko na talagang pursige na sila po ay nanonood at sumusuport na nagbibigay ng mga komento, mga aking mga kapatid at aking magulang, ay salamat po sa inyong pag-support at maging yung pong inyong na mga support, yung mga OFW dito po sa Saudi Arabia, sa ibang lugar, sa ibang bansa, ay talagang napapanood na po tayo. At marami pong salamat sa inyo, mga especially OFW na pares po tayong OFW na. At praise God, kasi po kung nakabalita naman po tayo sa nangyayari sa Middle East ay naka-ceasefire po, naka-ceasefire. At hari nawa, loobin ng Diyos na magkaroon po ng magandang resulta yung pagiging ceasefire nila at naway magpatuloy na lang po sa peace at love. Ano ba? Love. So, ibig sabihin ko po ay mga kaproks, mga kasis ay dapat naman po tayo ay manalangin sa ating pong mga nagagawa o nangyayari sa paligid. Sapagkat yun naman po ang ating pong pagiging ambassador natin bilang isang Kristiyano. Yung pong manalangin at siyempre obserbahan din po natin yung paligid natin na dapat din po yung may aksyon. No? Hindi lang sa panalangin. Paano? E di share natin yung gospel para sa ating mga kapatid na talagang nangangailangan ng pagkilala sa ating Diyos. No? At marami pong nangyayari sa ating paligid, ba't wag po tayong matakot?
sapagkat yan naman po ay nakasulat naman po sa Aklat ng Buhay, doon sa huling Biblia, sa Revelation, na may mga gaganap at magaganap pa. Ang atin lang po magiging stand ay tayo po ay maging handa at manalangin at abutin natin yung mga hindi pa nakakakilala para sa ating Diyos. No? At praise God sapagkat ngayong buwan na to ay talagang bibigyan natin yung mga topic na dapat mapapag-usapan at dapat natin malaman pa. No? At yun nga po, ito po ay warning din po sa mga nagko-content o nagbibigay ng mga mensahe o mga vloggers natin, na mga kapatid natin mga vloggers na naway hinay-hinay din po sa pag-share ng mga fake news, no? At hindi naman po nakakabuti ay huwag na po natin gawin. But ito po ay pagpapaalala lang po bilang isang payong kapatid, payong isang prox na yung harap ay hinay-hinay din po, no? At kaya po tayo nag-vlog ay pinakikita po natin yung kagandahan ng mundo. Ay sabihin, yung mabubuti ang ating pong i-share. But siyempre may mga part naman na kung hindi tama ang ginagawa ay paubayan natin sa iba na lang. Yung mga tao talaga na yun talaga ang kanilang mga hanap buhay. But tayo nga po bilang isang Kristiyano ay huwag na tayong makisawsaw din. Especially mga Christian ka, huwag ka na makisawsaw. So tayo lang po ay narito upang tayo po ay magpaalala sa ating pong mga minsan baka nakakalimutan na po natin yung mali na ating pong nagagawa. So yun nga po, at patuloy lang po tayo sa ating pong ginagawa sa ating buhay, at lagi po natin alalahanin ating mamahal natin sa buhay, na lagi natin silang i-enjoy ang ating buhay na kasama sila. Huwag na tayong makipag-debatihan, huwag na tayong makipag-away pa. Love lang po tayo mga kaproks, mga kasisno. At sabi nga po ay may mga sasabi na patuloy na nagiging hindi nagiging maganda ang takbo ng mundong ito. Of course, ng mga sinasabi nila, but para sa akin ay maganda naman po sapagkat kung hindi maganda, baka wala na. I mean, wasak na ang mundong ito. So, ang lagi lang po natin tandaan na tayo ay laging binebless ng Diyos. So, yun nga po, ako nga po ang likod na si Prox Bench na patuloy na inyo po napapanood sa mga iba pong mga topics at sa mga awitin na naway suportahan niyo po ninyo lahat po yun. At maganda po ang ating po pag-usapan. Sabihin ko na rin po, ang title po ito ay ang relihon ba ay nakakapagligtas? Yan. Well, medyo malalim na pag-uusap, but hayaan po na natin, ma-share lang natin yung mga dapat nating malaman. No? Hindi naman natin kailangan makipagdebate. Sabi ko nga po, hindi po ako makikipagdebate sa inyo, hindi po ako magsasabi sa inyo na mali ang relihiyon nyo, tama ang relihiyon ko, mali ang relihiyon ko, dapat sumanib ako sa inyo. Hindi gano'n, no? Sinasabi nga nito respetuhan, respect. So kaya lang natin mapapag-usapan to dahil mayroong mga ating po mga subscriber na nagtatanong na bakit hindi doon natin maitapik yung relihiyon. Sabi ko, why not naman, di ba? Wala namang masama. Ngayon, ang sa akin, bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang ambassador, ay napakaigi na napakainam na meron tayong relihiyon. Of course, dapat meron kang tinatinan, meron merong tao o merong isang grupo na pwedeng tumulong sa iyo bilang paglago sa iyong pananampalataya. At merong paglago bilang isang worshiper. Siyempre, kailangan mo umanib sa ganung reliyon, no? At lahat naman po tayo may kalayaan na pumili kung saan ka reliyon na gusto mong puntahan. No? But tandaan po natin, para sa akin, at I believe na mayroong mag-agree naman, hindi lahat na pupunta sa reliyon ay sinasabi nilang ito ang kaligtasan, reliyon. Wala pong ganon, no? Dahil ang reliyon ay isang grupo na talagang sinasubmit mo yung sarili mo doon dahil naniniwala ka doon sa reliyon na yon na tama ang kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. No? So, tandaan po natin, respetuhan lang po tayo rito.
But, ang akin po bilang bilang isang Christian, as a born again Christian, ay dapat po nating isipin yung relihiyon ay isang grupo na ikaw mismo ay pwede mo ikaw ay maging isang patotoo, no? At hindi relihiyon na magpapaligtas sa iyo kundi relasyon sa Diyos. Pero sabi ng isang tagapagpahayag na salita, sabi niya ay mabuti nang merong relihiyon. Sabi ko, yes, tama naman, right? Totoo naman, dapat meron kang relihiyon. Dapat merong kinaaaniban. Pero kung gagawin mo gagamitin mo lang siya for the sake na sinasabi mo na dito ako sa relihiyon na to, bahala na sila at ako maliligtas na. Wrong. Mali. Huwag ganun. No, huwag ganun. Hindi ganun. Hindi po pwedeng sabihin niya na kapag umanib ka rito, ay maliligtas ka. No, meron nga ako nakausap, no. Based on my experience at nakakausap ko naman, sabi niya na sila daw ay ligtas kapag nasa loob ng simbahan. Pag lumabas, ay medyo 50-50 na. Ngayon, nakita ko siya minsan, naninigarilyo siya sa labas, umiinom pa. Wow, umiinom pa, naninigarilyo. Sabi ko, di ba reliyo mo? Ito, yan. Sabi ko, gano'n. Pero nung sabi niya, hindi bawal sa kanila. Pero pag pumunta ka doon sa loob ng simbahan, bawal na. Sabi ko, ganun ba yun? So, ibig sabihin, ay ang aking pinopoint dito is, kung ikaw ay kay Kristo, kay Kristo. Sabihin, kung ikaw ay nagbago. No, di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga nakakapagbigay ng kaligtasan ang reliyon. No. Iyan ay isa lang pag-alib mo sa isang grupo na pwedeng makatulong sa iyo at pwede naman hindi makatulong sa iyo. Bakit ko nasabi? Kasi meron kasi mga reliyon na parang let's say gathering lang. Let's say na masabing meron silang reliyon. Ang nakakalungkot minsan mga kaprox, mga kasisno. Minsan Kristiyano ka na, alam mo na yung inaniban mo, alam mo na yung pinuntahan mo, alam mo na yung sinabi na nandoon ka na sa puntong iyon, pero hindi ka pa rin nagsiseryoso. Tapos ilipat ka sa ibang reliyon. Kasi meron kang nakita na hindi mo nagustuhan. O pag meron kang hindi nagustuhan doon, lilipat ka na naman sa iba. So parang anong point yun? Diba? Hindi paramihan ng reliyon ang isang tao. Talagang kailangan mo yung commitment sa Diyos, yung pagsunod, yung meron ka talagang yung buhay mo binibigay mo sa Diyos. Kaya tandaan po natin, kahit nasa bahay ka, pwede kang manalangin, pwede kang dumulog sa Diyos, pwede kang mag-worship, pwede mo sabihin sa Panginoon anong problema mo. No, hindi yung pag nandun sa loob ng simbahan, saka mo sasabihin problema mo, saka mo sasabihin na ganito, ganyan, ganito, kulang akong ganito. Lahat naman ng tao talaga namang pagka hindi ka kumilos, kulang. Di ba? But, ang sinasabi rito ay huwag mong i-point yung sarili mo na kapag ikaw ay nandun sa reliyon niyon ay parang kang jumakpat, parang kang tumama sa loto. Walang ganun, no? Walang ganun. At ayaw ng Panginoon ng, siyempre, pagsusugal. Kaya ko nasabi yung jackpot. So, hindi ganun. Hindi po ganun, mga kaprox, mga kasis, na kapag ikaw ay umanib sa isang reliyon na yon ay parang giginhawa ang buhay mo. Nasa sayo pagiginhawa. Kahit nga mawala ka dun kung ikaw may relasyon ko sa Diyos at meron kang dedication sa trabaho mo, giginhawa ka. Hindi naman, kaya nga minsan, mas madaling, ito, nasasabi ng mga matatanda, mas madali yung pagkita ng madali, ng masama, kaysa yung madaling pagkita, yung napakahirap kitain, yung pagtatrabaho niyon. Di ba? Ang ibig sabihin, mga kaprox, kapag masama yung ginawa mo at nakuha mo sa madali, madaling maubos. No, kasi sa masama Pero kung sa mahirap, ay talagang punto by punto bago mo ma-release ang pera mo. Di ba? Ganun yun But sa atin, bilang isang Kristiyano, sabi ko nga po ay ang pagsanib sa isang reliyon
ay isang paraan para tayo po ay yung pong ating pananampalataya ay mag-grow. I-help tayo, tulungan tayo ng mga kapatid, mga pastors, yung mga nasa loob ng simbahan. Tutulong, hindi ida-down. No? Tutulong at hindi ilalayo sa tamang katuruan. Diba? So, tandaan po natin na lahat naman po tayo ay mayroon pong desisyon sa buhay. Kung desisyon mo pumili ka ng dito ako sa reliyon nito at ayoko sa ganito, ay nasa sayo po yan. But ang akin lang pong advice, nawa kung doon pumunta ka doon sa isang reliyon na yun, dapat i-point mo ang sarili mo, ang point mo ang heart mo na center si God. Ang Diyos ang magpapatakbo ng buhay mo. Hindi yung inaniban mo. No, hindi ganon. Walang ganon. Sabi nga dito, may mga question dito eh. Di ba? May mga question na. Sabi nga dito, hindi naman question. Actually, ito komento naman ng isa nating mga kasama natin sa mga nagsasubscribe. Sabi nga dito, hindi po reliyon ang makakapagligtas sa tao. Yung pag-accept mo kay Jesus Christ bilang Savior. Yun, bilang Savior. Siya ang makakapagligtas sa iyo. Tama naman, di ba? Kapag in-accept mo ang ating Panginoon, siya magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Hindi yung pag-anib, hindi yung reliyon. Tapos, ang sabi nga po rito, dito sa padala to ni Casey Carmelita, sabi nga rito, ang reliyon daw ay nakakatulong upang umangatang yung faith, yung mangatang yung pananampalataya. Guide lang po sila. Sabi nga po rito, guide lang po sila, pero hindi sila ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Tama naman, di ba? So, dapat nga po ay lagi nating tandaan na yung mga nasa paligid natin na kauri natin, bawa, let's say, ikaw ay Kristiyano, ay pansinin mo kung tama yung ina-advise sa iyo. Hindi yung isipin mo rin sa kanya na kung yung ina-advise niya sa iyo ay pinamumuhay din niya. Eh kung hindi naman ikaw na mag-decision sa sarili mo kung tatanggapin mo yung advice niya. Di ba? Yan ang nakikita ko lang, especially sa mga sa loob ng simbahan. Magagaling magsalita. Napaka tamis ng kanila pong at saka parang pukyutan, yung mga honey magsalita. Pero sa pamumuhay nila, hindi naman ganun. Kilala mo sarili mo. Diba? At isa pa rito, sabi nga ni Team Mom. Sabi niya, kahit saang reliyon ka pumani, kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka rin maliligtas. Ito yun. Kahit saan yan, kahit anong reliyon mo pinunta mo, kung wala si Kristo sa buhay mo, wala ka rin. Diba? So, tandaan natin na ang ginagawa nating pag-anib sa isang reliyon ay binidevelop mo lang yung sarili mo at para maunawaan mo yung aklat ng Biblia. No, Bible verse dapat. Kapag ikaw ay pumunta sa isang church, tandaan mo na yung pinuntahan mo dapat laging nasa Biblia at sinasabi nila. Hindi yung haka lang, hindi yung isip lang, yung talino lang. Dapat meron ka mapupulot at meron ka makukuhang aral. Na. Okay? So ganun po ang reliyon. Kaya sabi ko po, malawak po ang pag-uusap nito dahil alam ko maraming nagdidebate sa mga ganito about sa reliyon Pero tayo nga po bilang isang Kristiyano, bilang host and commentor ay hindi po ako ganun nakikipagtalo. Re-respeto kita kung ano reliyon mo. Kasi galing ako diyan before. Naunawaan ko lang ang katotohanan nung tinanggap ko si Kristo at sinunod ko yung aral niya sa Biblia. Kaya hindi kita pipilitin pa kung sino o ano reliyon ang dapat mong aniban. Alam ko, darating ang panahon at darating ang pagkakataon na makikilala mo ang tunay na Diyos. Yun ang ating dapat maunawaan. So, yun nga po, sa isang maiksi nito ay naway nagkaroon po ng konting pulot na tandaan po natin, respeto sa bawat isa. Kung ikaw ay Catholic, kung ikaw ay iglesia, kung ikaw ay anuman, sekta, o anuman tayo, ay respetuhan na lang po tayo. Tandaan natin
ang Diyos pa rin ang manghuhusga, hindi ang bawat isa sa atin. Hindi ako, hindi kayo, hindi kahit sino. Diba? Tandaan po natin yan na tayo po ay manalangin lang po sa mga hindi po nakakakilala, ay dapat natin silang abutin at ilapit sa Diyos, sa tunay na Diyos. Yun po dapat po natin unawaan. Kaya yung reliyon, andyan lang yan kahit saan ka pumunta, pwede kang umanib. At tandaan mo lang na ang pag-anib mo sa reliyon na yun, dapat alam mo kung ano yung inaaniban mo. Alam mo na ito ay yung mga aral niya ay nagmumula sa Biblia. Okay? Yan. So, praise God. Salamat po sa pakikinig ng ating pong maiksing topic about sa reliyon. Medyo nabubulol po ako kasi kakabunod ko lang po ng ngipin. So, pasensya na po. Yun, ito. Sabi nga sa verse, ito ang verse for today. Yan. Sabi ito sa 1:10 verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang malilikas. Yan. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. So, ibig sabihin, sino yung pumasok? Yun yung ating Panginoon, yung pagtanggap mo sa Diyos. Hindi yung pinto ng simbahan na pumasok ka doon, ligtas ka na. Hindi po. Ito yung pagtanggap mo, pinakikilala ang Panginoon sa buhay mo, papasukin mo sa puso mo. Yan na. So, wala po tayong doon sapagkat ang Diyos pa rin ang huhusga sa atin. Never, si kapatid, sino ka man, hindi ka pwedeng manghusga sapagkat ang Diyos ang tunay na magbibigay sa atin ng tunay ng kaligtasan. Yan. Sabi nga sa itong quote for today natin, quote for today. Walang masama kung saan mo gustong umayon. Anuman sekta ka man, reliyon. Ang masama, nasa tama ka na ngang reliyon, hindi mo pa rin lubusang kilala ang Diyos sa paglilingkod mo sa iyong buhay. Yon. Ibig sabihin nito, sabi nga dito, baka bored na bored ka lang. So, ibig sabihin, kilala mo na, ibig sabihin ito, kilala mo na ang Panginoon, pero hindi ka pa rin lumalago sa iyong pananampalataya. Baby ka pa rin. Gusto mo lagi kang ipinapaalalahanan ng pastor. Gusto mo lagi kang hiniheli ng mga kapatid. Hindi na po ganon. Dapat maging mature tayo sa pagiging isang Kristiyano na. So, dapat tayong laging magbasa ng aklat ng Biblia para maunawa natin kung ano ang kahulugan o ano yung inaaniban mong reliyon. Okay? So, maraming salamat sa inyong message pakikinig. Naway, nagkaroon po tayo ng konting pulot lamang po at pagpapaalala sa ating pong ginawang pag-uusap nito. At nawa, ito po ay maging ano lang po, na dagdag kaalaman lang po para po sa atin lahat. At naway, nagkaroon po tayo ng kaunawaan sa ating pong aanibang reliyon. So, sabi ko nga po, hindi ko po kayo inikayat na kayo ay umanib sa aking reliyon. Respeto po ang aking pong binibigay sa inyo. Saan man kayo maparoon, ang importante, kilala natin ang ating Diyos na tagapagligtas. Siya po ang magbibigay ng kaligtasan, hindi ang relihiyon. Yan. So, salamat po muli sa mga nakapakinig at sa mga ating pong mga kapatid na talagang nagsusupport dito po sa ating pong EGMA station. Naway patuloy kayong i-bless ng ating Diyos. Naway yung mga panalangin po ninyo ay i-grant ng ating Panginoon. Naway tugunin ng Diyos ang ating pong mga dasal. At sa inyo pong araw-araw na buhay, ang dalangin ko po ay ingatan po kayo, gabayan, patnubayan. At muli, ito po si Prox na pansamantala munang namamalam at sa susunod po ay ibang topic naman po ang ating pag-usapan. At nawa ay magkaroon din po tayo ng mga pag-uusap na mayroon po ma-interview naman po. No? Nawa po at sa panahon nito, napakainit po rito sa Saudi Arabia kaya yung ibang tao ay lagi pong nasa bahay lang. Kaya muli, ito po ang EGMI Online Music Radio. God bless. Salamat.